Magandang umaga sa ating lahat, mga kasolidra. Sa umagang ito, nais kong ipaalala na ang bawat bagong araw ay isang biyaya mula sa Panginoon. Maaring may mga pagod, alalahanin, o hamon tayong dala, ngunit ang katapatan ng Diyos ay nanatiling bago tuwing umaga. Sa ating pagising ngayong ay patunay na may layunin pa ang Diyos para sa ating mga buhay at may mga biyayang nais niyang iparanas sa atin. Naway buksan natin ang ating mga puso sa kanyang mga salita at hayaang gabayan tayo ng kanyang espiritu habang nagsisimula tayo ng ating gawaing pag-aaral o paglilingkod. Alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating karunungan, ang Diyos at ang kapayapaan. Sa araw na ito, piliin nating magpasalamat sa halip na magreklamo, magtiwala sa halip na matakot, at magmahal sa halip na magkalit. Ano man ang ating pagdaraanan, sapat na ang biyaya ng Panginoon upang tayo ay makapagpatuloy. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Amang makapangyarihan at mapagmahal, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa biyaya ng buhay, sa hiningang aming tinatanggap, at sa pagkakataong magsimula muli sa araw na ito. Sa pagsisimula ng panibagong linggo, kinilala namin na ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming gabay at pag-asa. Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang araw na ito. Gabayan mo ang bawat hakbang ng aming tatahakin. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyong aming gagawin, ang lakas sa bawat gawaing aming haharapin, at ang pagtatyaga sa gitna ng anumang pagsubok na maaaring dumating. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming mga tungkulin at maging mabuting halimbawa sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming paaralan, sa simbahan, at sa komunidad. Ama, ipinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila saan man sila naroroon. Pagkalooban mo sila ng mabuting kalusugan, kapayapaan ng isip, at kaligtasan sa lahat ng uri ng kapahamakan. Pag-isahin mo ang aming pamilya sa pag-ibig, paggalang, at pananampalataya sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang aming mga manggagawa, ang aming mga guro, ang aming mag-aaral, mga negosyante, mga kawani, mga magsasaka, mga mangingisda, at lahat ng nagsisikap upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay at ang bunga ng kanilang pagpapagal. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, malinaw na pag-iisip, at pusong puno ng pag-asa. Dalangin din namin na ang may karamdaman, ang mga manalulungkot, ang mga nag-aalala, at ang mga dumaraan sa mabibigat
na pagsubok. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Damhin nila ang iyong presensya at maranasan ang iyong kapayapaan na higit sa anumang pag-unawa ng tao. Ipaalala mo sa kanila na hindi mo sila kailanman iiwan o pababayaan. Panginoong Hesus, ilayo mo kami sa tukso at sa anumang maaring maglayo sa amin sa iyo. Bantayan mo ang aming isip, ang aming mga salita, at ang aming mga gawa, upang sa lahat ng aming gawin ay maipakita namin ang iyong pag-ibig at kabutihan. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, matulungin at may malasakit sa kapwa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Yan. Lunes na, mga kasolidra. June 29. No, matapos na. Bukas tapos na ang June. July na naman. Ang ating pagninilayan ngayong umaga ng Lunes, mga kasolidra, ay matatagpuan sa Pahayag. Pahayag 5, talatang 14. Ito ang sinasabi. At ang 4 na nilalang ay nagsabi, Amen. At ang matatanda ay nagpatira pa at sumamba sa nabubuhay magpakailanman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Mga kasolidra, ang huling talata ng 5 kabanata ng Aklat ng Pahayag ay naglalarawan ng isang napakagandang tagpo sa langit. Matapos ang walang humpay na papuri ng mga anghel, ng mga nilalang at ang buong sangnilikha sa Diyos at sa Kordero, ang lahat ay nagtapos sa isang simpleng salitang Amen. Amen. Kasunod nito, ang 24 na matatanda ay nagpatira pa at sumamba. Ang tagpong ito, mga kasolidra, ay nagpapakita na ang tunay na tugon sa kadakilaan ng Diyos ay hindi lamang mga salita, kundi isang pusong mapagpakumbabang at lubos na pagsamba. Ang salitang Amen ay nangangahulugang tunay nga, mangyari nawa, o sumasang-ayon ako. Hindi ito basta pangwakas na salita sa panalangin. Ito ay isang matibay na nagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa langit, ang amin ay hindi lamang sinambit bilang kaugalian, kundi bilang taus-pusong pagsang-ayon na ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihang ipinaalala nito sa atin, na ang ating pananampalataya ay dapat hindi lamang nasa tabi o nasa labi, kundi nakikita rin sa ating buhay at mga gawa. Pagkatapos sabihin ang Amen, ang mga matatanda ay nagpatira pa at sumamba. Ang pagpatira pa ay tanda ng lubos na pagpapakumbaba. Sa harap ng kabanalan ng Diyos, walang sino man ang maaaring magmalaki at lahat ng karangalan, katungkulan, yaman, karunungan at tagumpay ng tao ay nawawala ng halaga
kapag inihambing sa kadikilaan ng Panginoong Hesus. Ang mga matatandang ito na kumakatawan sa bayan ng Diyos ay kusang yumuko bilang pagkilala na ang Diyos ang tunay na hari at Panginoon ng lahat. Maraming tao ngayon ang madaling lumuhod sa harap ng tagumpay, sa salapi, sa kapangyarihan, at sa impluensya ng mundo. Ngunit nahirapang yumuko sa harap ng Diyos. Sa ating panahon ay puno ng mga bagay na humihingi ng ating atensyon at pagsamba. Sa ating trabaho, teknolohiya, at kasikatan at sariling ambisyon. Ngunit ipinapaalala ng talatang ito na ang tanging karapat-dapat sambahin ay ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas, ngunit ang paghahari ng Diyos ay walang hanggan. Ang pagsamba ay hindi lamang nangyari sa loob ng simbahan o sa oras ng panalangin. Ang tunay na pagsamba ay makikita sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Kapag pinili nating maging tapat, kahit mahirap, kapag nagpapatawad tayo sa kapwa, at kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos kaysa ating sariling kagustuhan, ipinapakita natin ang ating pagsamba sa Kanya. Ang isang pusong tunay na sumamba ay nagbubunga ng isang buhay na sumusunod. Ang Revelation o ang Pahayag 5:14 ay nagbibigay rin ng pag-asa sa mga dumaraan sa pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo, may isang katotohanang hindi nagbabago. Ang Diyos ay nanatiling nasa kanyang trono. Ang kordero na si Kristo ay nagtagumpay na sa kasalanan at kamatayan. Kaya't hindi dapat manaig ang ating takot, kundi ang ating pagtitiwala. Ang ating pagsamba ay hindi nakabatay sa ating nararamdaman, kundi sa katotohanang ang Diyos ay nanatiling makapangyarihan, nanatiling mabuti at tapat sa kanyang mga pangako. Hinahamon din tayo ng talatang ito, mga kasolidrak, na suriin ang ating mga puso. Sino o ano ang tunay nating sinasamba? Ang ating oras, ang ating salapi, at ang ating prioridad ay madalas na nagpapakita kung sino ang pinakamahalaga sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi naghahanap lamang ng mga salitang papuri. Hinahanap niya ang pusong ganap na nakatalaga sa Kanya. Ang pagsamba ay hindi lamang isang gawain tuwing linggo, kundi isang pamumuhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa bawat araw. Sa huli, mga kasolidrak, ang tagpong ito ay sa langit ay nagsisilbing larawan ng hinaharap ng lahat ng tunay na mananampalataya. Darating ang araw na ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon. Habang hinihintay natin ang araw na iyon, mga kasolidrak, naway sanayin natin ang ating mga sarili sa buhay na pagsamba, pagpapakumbaba, at lubos ng pagtitiwala sa Diyos. Nawa ang ating sariling amen ay hindi lamang maging salita, kundi isang buong buhay sa katotohanan o sa nakatuon sa Kanya.
Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, taos puso kaming nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming naranasan sa oras na ito. Salamat sa iyong banal na salita na nagbigay liwanag sa aming isip, nagpatatag sa aming pananampalataya, at nagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Panginoon, naway ang aming mga natutuhan ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi maisabuhay namin sa araw-araw. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyong kalooban. Mga labi na nagpapahayag ng iyong kabutihan at mga kamay na laging handang maglingkod sa aming kapwa. Habang kami ay naghihintay at harap sa aming mga gawain, samahan mo kami ng iyong banal na presensya. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan. Ilayo sa tukso at kasamaan at gabayan sa bawat desisyon aming gagawin. Puspusin mo kami ng iyong karunungan, kapayapaan at lakas upang maging tapat na saksi ni Kristo saan man kami dalhin. Pinagdarasal din namin ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, at ang bawat isa na naririto ngayon. Ipagkaloob mo sa kanila ang mabuting kalusugan, sapat na pangangailangan, pagkakaisa at patuloy na pag-asa. Pagpalain mo rin ang aming simbahan, ang aming pamayanan at ang aming bansa. Naway manaig ang iyong katarungan, ang iyong kapayapaan at ang iyong pag-ibig sa aming lipunan. Maraming salamat, Ama, sapagkat nanalig kaming patuloy mo kaming sasamahan at pagpalain sa bawat araw ng aming buhay. Sa iyo namin iniaalay ang lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan at kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.